sandali, ang tanging minili ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka, handang maglingkod sa iyong ina. Ano mang panahon, naan ay pag-ibig ng Panginoon. 97 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE 1197 DXFE Good News Radio. You are worthy of love, of happiness, of success. Don't let anyone tell you otherwise. God created you in His image, and He loves you dearly. As Ephesians 2:10 says, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." You are worthy, you are loved, and you are capable of amazing things. You've been listening to Minute with Maggie. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to this year's edition of the Nutrition School on the Air. Nutrition School on the Air, or NSOA, is a radio-based education program designed to promote good nutrition practices, particularly the 10 Kumain-Meds or the nutritional guidelines for Filipinos. Joining the NSOA has its own perks and benefits, including opportunity to become a certified nutrition advocate, gain knowledge on health and nutrition, win load cards for top students, and we can also attend an exclusive graduation ceremony. How to qualify for graduation? First is to attend all sessions of NSOA through our radio partner, and attendance will be noted through a quiz form sent in our group chat. We also need to have a score of at least 3 out of 5 in every quiz in order to qualify. During the graduation, there are awards to be given for everyone who is able to complete the Nutrition School on the Air. We also have special awards and 100 peso load cards to top students. Do you have what it takes to be a nutrition advocate? Join and participate in this year's NSOA. Magandang
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y super excited kasi this is going to be my first time para po kayo ay makasama dito po sa ating Enso. Sa mga classmates nating bago, na-excite ako nung nakita ko yung mga pangalan ninyo. Grabe no, ubay-ubay na po ang hi og hello og pa-check attendance sa ato ang Facebook Live. By the way, ako po si Magnolia and ako ang inyong magiging classmate ngayon. So sabayan niyo akong matuto para po sa ating NNC Ensoa Kumainment number 6. Ako ag yung gipray no nga dili unta matunong sa kuha katong mga patambukay din ha og uban pa no kay basig mag-walk out gid ko karon. But anyway, ako po si Magnolia, ang inyong classmate today, and syempre bibigyan ko ng time yung ating pong mga teachers ngayon no na sila ang magpaila-ila sa ilahang mga kaugalingon. Unya i-welcome pod ang ato ang mga classmates today. So mga ma'am, magandang umaga po sa inyo. So, good morning everyone. Good morning, ma'am. So, I'm Gisela Cruz, nutritionist dietitian from Buhangin District. And akong kauban, si Ma'am Alma. Yes, so good morning sa tanan. Good morning sa ato nagapaminaw dira ng mga barangay nutrition scholars. Ako po si Alma Cosico from Nutrition Division Maine. Okay, so batiin muna natin no Ma'am Lara and Ma'am Alma ang ato ang mga classmates karon. Number 1 sa listahan si Ma'am Rufa Babano. Maayong buntag pud sa imo din ha ma'am. Kay Ma'am Marian Guerra, Villaline Yandug, kay Lingpolo Lucero, kay Richie, and of course kay Dang Kalim, and kay Ma'am Ne Pepito. Nako, Ma'am Mary Chris, kamusta po ang ating mga buhay-buhay ngayon? And of course sa ating mga nagagandahan at mga nagpopogihang mga taga National Nutrition Council Davao Region. Hello and good morning po sa inyo. Ako'y super excited talaga no because we are now on our 6th Kumainment. And ako'y excited din na matuto ngayon. So mga ma'am, ano po yung ating magiging ganap sa buhay na ito? Ano po ba yung ating lesson about? Pero bago niyo po yung sagutin, pinaghandaan ko, no? Kasi first time ko po na makasama kayo ngayon. So pinaghandaan ko syempre, no, ang ating mga sound effects dyan para naman ganahan ang ato ang mga classmates nga naminaw karon. So ma'am, ready na po ba kayong sagutin ang aking question? Ano po ba ang lesson natin para sa araw na ito? Bago niyo yan sagutin, meron akong pa-drum roll sa inyo. Wala lang, para lang maiba. Ay, yun lang pala yun. Parang ako lang yung na-excite, naputol agad. Oh, game. Ano po ba yung ating Kumainment number 6? Yun, so karon ang atong istoryahan karon Ma'am Magnolia no kay ang kumainment number 6 is more about na tiyakin natin na malinis at ligtas ang pagkain ug ang tubig. Ay, usahay baya ma'am no kanang murag kabalo naman ko ana oy, pero nganong estudyohan pa man gyud nato no. Pero habang nare-realize ko yung kinukuwento mo yung mga napag-usapan natin kanina at binabasa ko yung mga fact sheets natin, parang hala, ang dami ko pa rin palang hindi alam. No? So bago nato sugdan ang atong lesson karon kay murag excited na pud kaayo ang ato ang mga classmates nga naminaw karon sama ni Ma'am Kim Bioko na ay hi daw Ma'am Lara and Ma'am Alma and Ma'am Maggie. Si Kim, sino ba to? Suki ba natin to si Kim? Classmate ba natin to? Yes. Siya po yung aming focal person for NSOA from District A po. Hala, dapat igalang, no? So, Ma'am Kim, maayong buntag din ha sa imo ha, ma'am. Pero bago nato sugdan ang ato ang Kumainment number 6, meron akong kodigo ngayon, no? Ng mga best natin na mga classmates from yesterday's session. So, ito po yung top 2 na mga participants and ang balita ko po, no? Perfect score ang mga ito. So, number 1 sa listahan natin, si Ma'am Villaline Yandog. Ma'am Villaline, nandiyan ka ba? Magparamdam ka sa ating chat para naman ikaw ay mabati namin. And ang pangalawa ay si Noveleta Tariao. So, congratulations po sa inyo, yung ating mga best students from yesterday. So, ngayon naman tignan natin, no? Kung sino yung mga top 2 natin na makakatanggap ng ating mga papremyo para po sa kanila. So, ma'am, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Ano po ba yung gusto ninyong sabihin at ikwento sa mga classmates natin ngayon?
So, gaya ng narinig natin kanina, no, ang Kumainment number 6 ay tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. So, alam nyo ba na taon-taon maraming tao, lalo na ang mga bata, sa buong mundo ang namamatay dahil sa diarrhea? No? So, dahil ito madumi or kontaminado ang ating pagkain or ang ating tubig. Ma'am, parang nakakasad yun, no? Bakit Yes. bata? No, parang napaka-unfair. Bakit hindi na lang yung mga matatanda ang nagkakadayariya? Bakit ang bata? So, why is it so? Parang nakakasad, no? Na ganito na po ba talaga yung Pilipinas na usong-uso pa rin yung diarrhea? Yes po, actually, sa Philippines, ang diarrhea top 3 pa rin siya, no, na cause na sakit ng mga bata. And ito pa rin yung pang-apat na leading cause na namamatay yung bata below 5 years old. Ma'am, parang napakasad ng balitang yan, no? At hindi siya katanggap-tanggap for me. I don't have kids, pero madunggan nato ng inyong balita nga top 4 siya. Parang that is so surprising. Pero dawato na lang bagyo din nato. Ma'am, unsa may pwede natong mabuhat ani? No, murag scary ka siya. Okay, so kahit na kanang super sad siya, so kailangan mabalaan gihapon nato ang unsa man gid ang status sa diarrhea ani sa to ang bansa, no, sa Pilipinas, no. So ang diarrhea gid kay makuha nato sa hugaw or kontaminado na pagkaon or tuog tubig, no. So actually naatay cases of almost 10,000 every year tungod lang sa diarrhea, no. Unya ka na kay estimated figure lang pagyod, kay dili ba tanan diarrhea cases ma-record jud, no. So sa mga listeners nato karon, sa atong mga classmates, so ato ang topic karon kay unsaon nato para mahimong limpyo ang ato ang pagkaon ug ang ato ang tubig, no. So i-check nato ang atong mga kusina. So atong mga classmate dira nag-check ba ta sa atong mga kusina karong adlaw, no. Pero ma'am, kadali lang, kay ang oras is 10:38, so nagsugod na og handa ang ato ang mga nanay tatay din sa ilahang mga kusina. So it's a very nice reminder nga gipangutanan nimo, gi-check ba namo ang amo ang kusina. So why is this so important nga i-check nako ang akong kusina nga analimpyuhan naman anak ko. Oy, so ngano i-check pa nako? Okay. So naamagudtay kanang mga ginatawag na environmental hygiene o ang sanitation. So mao ni siya ang duha ka buok na kailangan ato ang i-implement sa atong mga panimalay o sa atong mga sarili para maiwasan nato ang diarrhea or ang kanang hugaw or kontaminado na pagkaon o tubig. So dapat gikan pa lang sa pagpalit sa pagkaon, raw pa lang na pagkaon, wala pag iluto, limpyo na gyud siya. So dapat ang tubig na ginagamit nato sa paglimpyo sa mga pagkaon limpyo pod. Okay? And then ayan, so giingon ni Ma'am Lara, Ma'am Magnolia kanang sa environmental hygiene na apod daghan pug makuha asa pa na makuha kay ang mga naamang guytay mga ginagawa or mga practices na naka-contaminate sa ato ang mga pagkaon. So habang nagaluto ta, tan-awon nato no kanang ang ato abang mga ginagamit sa pangkusina basig naagian na siya og daga, ilaga, langaw, ipis na pati ang katong mga atong mga kutsilyo nya katupod atong mga gipamalit na mga ingredients basig na ato mo to siyang ginaingon nato na physical physical contaminants mo to siya. Na-mention ni mo ma'am nga naagian lang og ilaga. Apo. Kaya ako ang nahibaw-an manggod, hala basta maihian mao gina siya hadlo kaayo. Pero nganong naagian lang man ma'am unya na nag-mention ka rin ng ipis, no? So nganong niagi naman sila siya rupod og naay mga bakteryang dala ng mga ingon-ana nga niagi raman. Oo no ka na kay idugan. ano siya kasi 'di ba yung ating mga friends na mga daga, mga ipis, madudumi kasi sila, galing sila sa maduduming lugar. So kahit hindi nila naihian or yung isang bagay na ginagamit natin sa pagluto or pag-prepare ng pagkain or ng tubig, contaminated pa rin
Okay, and you mentioned earlier kaganina nga ipis katong mga langgam nga mulanding sa tuang mga pagkaon, no? Even sa mga karne ug manok. Yes. Lutuon bitaw ni nako, ma'am. Okay na siguro di nako ni hugasan og tarong. Dili gihapon. So, meron tayong tinatawag na biological contaminants, no? So, ito yung mga contaminants na gaya ng bacteria, viruses, parasites, or fungi. Tapos, meron din tayong tinatawag na chemical contaminants. So, ito yung mga nakakalason sa ating katawan. So, ang halimbawa nito is yung contaminated siya ng mercury, lead, pesticides, additives, tulad ng nitrites, tsaka yung iba pang mga food coloring. So, yun naman sinabi ni Ma'am Alma kanina, yung physical contaminants, yun yung, alam niyo, may nakukuha tayong buhok sa pagkain. Kung hindi buhok, baka bato, or ano ba yung kuko, yung mga ganyang bagay, yun siya yung mga physical contaminants. So, meron tayong tatlo mga classmates, we have 3. So, meron tayong biological contaminant, chemical contaminants, and physical contaminants. Okay, so at least aware na tayo, no, sa mga ingon ana. Kay usahay man gud, no, luod ka ipaminawon sa tinuod lang, no. So yung mga kumakain na diyan, pasintabi po sa conversation namin, pero merong minsan na experience ko talaga ko ni adto ko karinderya. Kay kuan ba ako, hepatic beauty ba ako, ganahan kay kumukhaon na sa kilid-kilid, no. Unya kagi usahay, ma'am, nga makakaon kag buhok. Nya tinuod lang luod kaayo, no. Nya iluwa naman lang na nako, nya murag wala ra kay okay ra. Pero dili din na siya tama, no. Yes. So dapat pala pinipili din natin kung saan tayo kumakain. Sige, ma'am, ano pa yung mga gusto niyo ituro sa amin ngayon? Ayan, so kato siya, no? So kato mga contaminants na giniingon, ang mga biological contaminants, mao ni siya ang mga bacteria na mas dali mapanis yung mga pagkain natin. O tsaka, syempre pag mapanos siya, makain natin, grabe, yan, magkakaroon tayong diarrhea. Na ganito ginaingon na serve hot foods hot, serve cold foods cold. Kung katong mga pagkaon na init jud siya. Katong mga pagkaon na bugnaw siya. Kay pag naa ka maadto ka dito sa danger zone, dito ang mag-grow ang mga bacteria na magkokos og diarrhea sa ato, di lang sa mga bata, sa ato apod. Nako, ma'am, mukhang kailangan nating mag-take ng break lang sandali, ha? Kay murag daghan kaayo ang inyong gipang sulti, and I'm not so sure if my mind can comprehend all those things, no? So pasudlon sa nako kadali si Mang Noy. Kay naa siya nice nga reminder para sa tua in terms of itong ating mga pinag-aaralan ngayon. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik. Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Okay, nagbabalik po ang ating klase para po sa umagang ito. Don't forget na na po tayo, ha? Nasa na tayo, ma'am? Commandments number 6, which is? Tiyaking malinis ang tubig. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Nako, may sinabi si Ma'am Alma kanina na hot foods hot, cold foods cold. Can you expound a little bit on that? Kintahay, cold, hot man gid ang soup, no? Nabugnawan na siya. So, pwede na ko, inito na ko siya, and then mo nang i-serving. Ano ba ang context sa hot is hot and cold is cold? Katong mga pagkaon na kumbaga atong giluto na siya certain temperature, ma'am, na dili na siya ang tawag nito dili og bacteria. Pero pag naatay tong sa danger zone natin, ayun na, kung hot food siya sama sa soup tapos mag-below iyang temperature, mo na to siya dili ang mga bacteria ana. Magsugod na sila atake kumbaga. So just like mga salad, no, nga baono na to sa itong mga picnic, dapat bugnaw gyud na siya. Dili po siya dapat nga mainitan or malukewarm kay dinha na mahimo siyang unsafe. Yes po. No, so yung mga classmates natin, ha, siguraduhin po natin na malinis at ligtas yung ating mga pine-prepare na mga pagkain para sa ating mga pamilya. Dili lang pagkaon, pati di ay tubig, no? Sabi nga nila, happy tummy na, healthy
healthy family pa. Nakasalalay pala sa atin talaga yung pag-take care ng ating mga pamilya. So, ma'am, go ahead. So, actually, marami pa tayong mga sakit na pwede makuha dahil lang sa madumi or kontaminadong pagkain at tubig. So, gaya ito ng diarrhea, yung topic natin kanina, no? Diarrhea, then dysentery. So, itong dysentery is intestines naman ito. Tapos, meron tayong typhoid fever, amoebiasis, hepatitis, red tide poisoning, at gastroenteritis. So, itong mga sakit na ito yung usual na mga sakit na nakukuha natin dahil sa madumi or kontaminadong pagkain at tubig. Ano ba to siya? Mga seryosong sakit ba to? Baka pwedeng ano lang to, sakit-sakit, unya-unya, taon-taon, okay na. Seryoso ito kasi maari tong makamatay, lalo na sa mga bata, sa mga buntis, o sa mga elderlies natin, or sa mga tao na mahihina ang resistensya, na hindi kaya labanan yung bakterya sa katawan. So, kaya pala talaga importante yung mga responsibility ng mga adults, no? Yes. Kasi nakasalalay doon sa mga merong mga comorbidities, kumbaga, and yung mga helpless ang ganitong klaseng sitwasyon. So, ikaw ba, nakakain ka na ba? Ma'am, mahilig ba kayong kumain ng fried chicken? Yes, diba? Yung mga crispy ang balat. Diba? Ang sarap niyan. And syempre, yung mga crispy on the outside, pero parang napaka-fresh pa niya inside. Load ka ayo, no? Nagig ko ma-remember, Ana, nikaon ko sa isa kakanana, no? Lami kayo siya, kay crispy lagi ka ayo, pero pag bite mo siya iyahan na ay dugo-dugo pa. No? And chicken ito. Paano po yan? Ano kaya mga ganap sa ganitong sitwasyon? Yan kumbaga, for sure no, daghang kay naka-experience, Ana. So ang Ana is pwede kasi madali sa gastroenteritis. Ang gastroenteritis manggod, mo ni siya ang naay E. coli na bacteria. So kung makakaon ka, Ana, na hilaw, dili kaayo luto ang pagkain, expected na luto sama sa fried chicken, makakuha, kumbaga magkaroon yan siya ng E. coli, Ana, E. coli, so magkaroon ta ng gastroenteritis. Ayan, so kailangan jud, aside from fried chicken or unsa pa, kinahanglan ang ato ang mga ginagamit, dili gud kontaminado ang tubig. Nako, ma'am, salamat kaayo. Pero gusto kong malaman, basig kami lang to ni Ma'am Lara ang naka-experience ng mga fried chicken nga crispy on the outside, but bloody on the inside. So gusto kong mapakinggan yung mga classmates natin, no? Sina Mary Faith, si Annalyn, si Villaline. Sino po sa inyo ang naka-experience na, nakabili na kayo doon sa mga tabi-tabi na mga fried chicken places nga ingon ana inyuhang sitwasyon? So sige, tagaan ta mo og kuan og time, no, nga mutubag sa amua. Kumusta kayo dyan, Ma'am Naneth Quiroda, to Weng Castro, District A, present daw, and kay Boy Ruiz. Nako, Sir Boy, ikaw ba'y nakakain ng ganong klaseng manok? Si Ma'am Leia naman, Olanda, nako, wag lang pa hello, magparamdam kayo para naman alam ng mga teachers natin kung kayo po ay nakikinig. So sige, bigyan ko kayo ng konting panahon, no, para sagutin yung ating mga fried chicken issues. Gastroenteritis daw ang nakukuha at yan ay regalo sa atin ng E. coli bacteria. Murag cute kayo ang pangalan, no, pero deadly pala ang mga ganito. So anong dapat kong gawin sa ganung situation? Nakakain ako ng crispy na skin, tapos bloody pa on the inside. Ano pong dapat kong gawin sa mga ganyan? So, pag naka-encounter po kayo ng ganong mga klaseng pagkain, hindi lang yung sa chicken, ha, kasi meron din sa iba, sa pork or sa beef. Pero, sa beef kasi meron mga raw. Oh, yun sana sasabihin ko steak, na, no? Diba? Pero dapat careful lang pa rin tayo. And except for the beef, ha, kasi may mga steak tayo na raw, served raw. So, yung mga like fish, chicken, yan. So, siguraduhin talaga natin na lutong-luto. Pag nakita naman natin na bloody on the inside siya, kung pwede, hindi na natin kainin. Kasi natin alam kung paano siya prepare. So hindi rin pala tama na iuli na ako, lutoag balik niya i-serve sa kuha. Actually, yun ang ginagawa ko. Excuse me po, bloody pa po yung chicken. Pwede po pakiluto ulit. Pero meron namang ibang establishments kasi or restaurants na hindi nila lulutuin ulit, bibigyan ka na lang ng bago. Kasi syempre nakakahiya yun sa kanila, nag-serve sila ng hindi lutong-luto na pagkain. Labaw na karon sa social media, no? Picturean lang na inyo post, bungka gintanan. So, ma'am, paano ko po maiiwasan itong
gastroenteritis na ito. Kasi para ngayon kinakabahan na ako, no, nga kung mapalit man ko og chicken or pork, feeling na ko, abrihan na lang gina ko siya daan para manigurado na lang ko nga bago na ko kaunon, wala na good siya dugo-dugo, no? So, paano ko po maiiwasan? Pati yung mga classmates ko siguro nagtatanong, paano natin maiiwasan itong gastroenteritis? So ato to tama to Magnolia, no, aside from visual inspection sa ato mga ginakaon, kinahanglan pud na personal hygiene ng mga food handlers. Man sa Davao sa City Health Office po, meron naman ho ginagawang food safety seminar ang mga establishment diri sa Davao. So tan-aw po nato, no, kanang ang mga taong mahawak na mga pagkaon, usahay kung makitaan nato, makita po naman ako na siya, ma'am, kana ganing magluto niya kahukas lang di ba na ingana na maghukas lang og ang tawag nito salina ana wala jud mga protective and sanitary gear, no, so mga ana makita nato, no, maging ano tayo mas proactive, magtan-aw nato na murag safe kaha ni. So ang ato po ang so kita pud mismo is kanang grabe gud kay importante ang hand washing, ang no, during the COVID time sobra gyud nang gi-emphasize, so di gyud na mawala-wala. Ano pa, maglinis na hugasan atong kamot, then especially sa ato anamang panimalay, kunyari na atay atong mga kauban na pag may mga sakit sila sa balat, lalo na pag naatay katong vulnerable group na ginaingon ni Ma'am ganina, no, tong naay buntis sa ato ang pamilya, na ay baby, na ay senior citizen, kanang na ay mga galis-galis or dili lang nato sila palutoon. Yun po. Kanang mga kuan, ma'am, na ay mga samad-samad. Ana no? Unyag mo ingon sila mag-gloves lang ko te, kay ako may pinakalami mo luto sa mong pamilya. So even that, we discourage. Yes. Nako, so sinabi mo kanina, ma'am, kanang mga naghubo-hubo din nga nagtulo-tulo ang singot, no? So senyales na siya nga murag mo turn around na gyud taani og mangita taglain. No, pero may mga permits yan silang mga ganyan, di ba? Or pwede ko ba silang sabihan na, ay sir, alam ko pong pogi ka, pero hindi po pwede yung ginagawa nyo. Naapa ko'y karapatan mo ingon ana sa mga naga-prepare sa kuang pagkaon? Pwede naman, no, kasi syempre right mo yun as a customer na nakita mo na hindi kaaya-aya ang kanyang ginagawa, no? So, pwede mo naman sila kausapin, pero kung gagawin natin yon as customers, we do it kanang in a private matter, yung hindi naman sila mapapahiya kasi baka mawala naman sila ng customers. Ay, bitaw sad, no? 'Di ba? Kasi the power of social media is super powerful. So, baka naman sa atin sisihin pag nangyari iyon na mawalan sila ng customers dahil lang pinagsabihan natin ng mga ganon na naririnig ng iba. Okay, so hello muna sa mga classmates nating nagpa-check attendance, kay Ma'am Leia Olanda, Zai Ven Anunciado, and si Ate Annalyn daw, crispy on the outside but bloody on the inside. Pati si Richie and si Mama Naneth naman ay nagpapa-hello. Nakakaon na po daw siyang ingon ana, Mama Mary Faith, anong ginawa mo? Nakakaon ka unya unsa imuhang gibuhat. So sa mga taga sa district, kay Ma'am Nengkay Bubutan, magandang umaga. Ma'am, may question, Ma'am Teacher, galing kay Ma'am Naneth Kiroda. Okay lang po ba kung mag-alcohol lang sa kamot? Di na ko manghugas, kay hugs good manghugas mo, kanta pa kog happy birthday, di ba? Para enough, mag-alcohol na lang ko. Is that enough? Enough ba for you, Ma'am Alma? Okay, so namin namin sa ang nutrition and emergencies, namin hand hygiene na na using our alcohol lang gihapon, na alang gihapon tay steps na tanan lang gihapon, ang tawag nito kanang tanang parts cover lang gihapon. Usahay man gud mag-alcohol tanong spray lang ta 1 2 3 spray ana ra. So actually mas recommended pa rin yung hand washing with soap and water talaga. Pero naghangid times na dili gid available ang soap and water. For cases. So for cases na dili available ang soap and water, we can do alcohol. It has to be running water, right? Yes. Hindi itong mga water na nasa basin. Yes, running water po. Ma'am, meron din akong mga medyo kinakabahan ako dyan sa mga nakabutang lang gani sa
Unsa ganin Sa dang- jar. Sa jar. Apo. Di ba diha ako manghugas? Apo. Because I've been listening to you and kulbaan ako ba nga ilaha ka ning gilimpyuhan ang ilahang jar bago gibang tubig. No kay basig wala nila gilimpyuhan din na alang gyapon dito ang mga bacteria unya mapasa lang gyapon siya sa kuha. No, and maganda yung pinoint out mo ma'am nga spray lang unya kasi nagtitipid tayo. No? So hindi pala dapat 'yon. So, kahit alcohol lang yung ginamit natin, make sure na yung pag-spray natin sa kamay, tsaka pag-rub natin sa kamay ng alcohol, covered ang all parts ng hands natin, including the fingers, the palms, in between sa fingers. Kasali na din yung wrist. wrist. Kasali po ito sa paghuhugas ng kamay. Oh, okay. Unya atong mga kuko din ha, ma'am. Apil po ang kuko. So, make sure na lalo na pag galing tayo sa CR. Uy, ma'am. No? Grabe pag toilet ang istoryahan, no? Usahay baya, no? Nga, again ha, pasintabi doon sa mga nasa kusina, pero kailangan nyo pong marinig talaga ito because lalo na kayo na nasa kusina ngayon, unyaga prepare na mo para sa mga paniod to sa inyuhang mga pamilya. So, gikan tag CR usahay, no? Kay, syempre, call of nature yan. Maghugas lang ko, magsabon ko, magbanlaw na po, unya, okay na siya. So can you expound on this ma'am nga unsa ka importante ang paghugas og kamot especially gikan ka CR? So, dapat yun, good habits yun nato ang pag-wash og hands. Hand washing talaga. Kung saan man tayo galing, lalo na pag galing tayo sa CR, no? Kahit na sabihin natin umihi lang tayo, ganyan. Lalo na pag nagdudumi. So, hand washing is very important after. No? And then, hindi lang kailangan na, hindi ako galing sa CR, hindi ako maghugas ng kamay. Baka ganun lang isipin ng iba. So, hindi din. So, before preparing the food, during the preparation sa food, and after preparation sa food, kailangan nating maghugas ng kamay. Kasi in that way, mas maiiwasan natin yung mga contamination sa pagkain. Nako, maganda yung pinoint at mo ma'am na galing sa palikuran or humawak ng mga madumi. Mo kaon ko karinderya karon no, mabayad ko. Gunit ko kwarta. Unya mukaon ko dayon. So wa man koy kwarta raman ma'am kanang wa man ko ni atog CR. So ano po ba yung mga marurumi na mga bagay na dapat ako anang ibutang sa ko ang unsa ba na alimpatakan? So halimbawa, humawak ka ng pera, di ba? Pera is madumi. Or di kaya naghawak ka ng pet mo, dog or cat. Sa ako agad kanitan aw pag ingon nimo pet ma'am. Ako bayang gihalok-halukan o gigunitan ako ang iro kaganina. I'm sure maghugas ka na ng kamay. Sa karon wala pa pero murag kadali mag-break sa ta manghugas sa kamot. O sige, alagang hayop. Oo, kasali yan sila. So, halimbawa, isa din yan yung mga basahan, yung mga pamuna sa atin sa tables. Yan. So, madudumi kasi yan sila. So, kailangan maghugas pa rin tayo ng kamay. Ug ano po no, idungag po na ako, even our cellphones, no? Kanang dayon ta mong kaon. So, manang kinahanglan gud bago ta mo kaon ba? Gikan ta. Lagi ito yung mga nakita nako na madumi, kasing dumi daw ng toilet yung cellphone natin. Kasi pagka anak nato og hatag nato cellphone dayon mga anak. You know what's so funny about cellphone? We're not concerned nga hugaw ang cellphone. No, ma-concerned ta nga mahugawan ang ako ang cellphone. No, and then now that you mentioned that ma'am, murag oo nga no, yung cellphone natin maskin asago na siya ibutang nato sa bag. Maskin na imuhan na siyang siya kanang murag sinina niya, no? Pero wapod ba yay laba-laba ato mga sinina? Katapad siya sa ato ang mga coins og uban pa. So siguraduhon gid nato no nga ang paghugas sa ato ang mga kamot is the first order of business. Na-mention niyo po kanina ang mga bata very vulnerable. No? So paano po yung and na-mention mo rin kanina Mama Alma if I'm not mistaken you were talking about milk, yung pasteurized milk and unpasteurized milk. Unsay nga no milk ra man gud na siya sa kuang pananaw. So unsa di ay ni silang duha ka importante? Ayan no, so ang mga milk and milk products magud nato naga-undergo na sila og pasteurization. Mao ni siya ang isa sa mga process na ginahimo na ang mga gatas kanagay na certain temperature para mamatay ang mga kagaw. So kinahanglan gyud ang ato ang mga gatas kay naa sa pasteurized siya. Anak. So nakalagay ba yan siya sa box or how can I like for example karon lang ko nakadungog anang important day ang pasteurized versus non-pasteurized. So moadto na ko og grocery karon. Asa na ko na siya makitaan ba na ko na siya visit unsa ako ang tan-awon? Makitaan siya sa label, sa box or sa packaging ng milk na pasteurized siya. Usually naman kasi ang unpasteurized is yung
fresh from the ano talaga, nasa farm na kinukuha yung parang ginamilk pa yung cow, yun kasi yung syempre fresh ano, so na ano na siya, na-expose na siya sa init, sa ganyan. So hindi yun siya na pasteurize. So mas madali yun silang masira. No? So spoilage of milk. So mas mabilis yun. So pag na-spoil na yung milk, or papunta na siyang spoil tapos hindi mo siya nalaman, yun, magkakaroon ka ng bacterial contamination. That is kind of new for me, no? Kay usahay man gud nagdako ta nga ay dapat fresh milk jud. No, dili gud ka mag-inom-inom anang mga kuan na ni agi na og daghan kaayo. And now you are saying maski nagatas gikan sa baka, kabaw or sa kambing, no? Kay kana man gud ang mga uso karon. So dapat initon gud po day na siya bago nato inumon. Unsa ang matanggal nga bacteria, ma'am, kung ako siyang initon or muagi siya sa pasteurization? E. coli. No, Okay. E. coli pa rin. Sikat na sikat si E. coli sa atin ngayon. Oo nga, no? So, who knew? It is now 11:01. Hello muna and good morning. Si Ma'am Maria Faith, wala na daw niya gikaon ang iyahang crispy but bloody, no? And iyahan na lang daw ang gibiyaan. And tataka na natin, no, na di na kumubalik din sa inyo, ha? Now, let's go back to yung cholera naman. What's the difference and papaano ko ito makikilala si cholera so that I can prepare myself para aning ginatawag nga cholera? Yan, pag cholera no, same lamang pud gihapon na makuha nato na siya sa contaminated na food at saka tubig, pero kasama na pud ani ang kanang gikan sa seafoods or lamang dagat. Yan. So, paano natin maiwasan yung cholera? Gamit lang gyapon taog ka ng safe and potable water. Kasi di ba pag naatay tubig na ginagamit nato pag inom, maupod na siya itong gamiton. Pag nagasaing ta, nagaluto ta, nagapakulo tag tubig sa ato ang kape. Ma'am, question. You said nga ang ako ang ginainom, maupod to dapat ang ako ang ipanghugas, ipang-prepare? Opo. Pero kasagaran ba ya, ma'am, no? Mainom ko syempre sa dispenser, no? Pero ang panghugas na ako sa mga lamang dagat, sa gripo raman. Pagluto, hugasan man ganato na Okay. kunyari tinola tog isda, hugasan man ginatong isda, kira na sa running water. Pero once na kunyari itula nato ang isda, yung water na pangsabaw ato, dito nato siya kuhaon sa ato ang anong tubig. Okay, usahay man gud magtipid, no? So, Yeah. sa gripo na lang, no? So, dili po di siya maayo. Pero ma'am, paano po yung mga favorite nating mga kinilaw dyan? Nga dili mo agi og mga init-init. So, meron din po yan silang Kasi yung mga kinilaw naman natin, hinuhugasan natin, di ba? So, dapat i-make sure natin yung tubig na ginagamit natin panghugas sa kanila, malinis din. No? So, meron, dito sa Davao City, almost, hindi naman 100%, no? Pero, mostly, mas marami na yung percentage na malinis na yung tubig. Pero may parts pa rin na hindi. So, dapat i-make sure natin or alam natin ano yung source ng water natin, lalo na sa gripo. So, kung alam natin na malinis yon, so pwede natin yun gamitin panghugas ng mga pagkain. Pero pag alam natin hindi malinis, yung sa mineral water na lang or yung sa dispenser. So, yung sa mga kinilaw naman, usually, niluluto yan siya sa suka, no? So, make sure lang natin na nasukaan talaga siya. Okay, so rule of thumb, mga classmates, ha, para dili kayo maglibog-libog. Kung mo gamit ang tubig, ang ato ang gamiton katong atong mga ginainom. Kung dili nato siya inomon, dili nato siya gamiton sa pagluto. Tama ba? Yes. No, para masimple ang tanan, dali nato siyang mahinumduman. No, pwede pang hugas ang gripo, pero pag magsabaw na ta, mag whatever na ta, gamitin natin yung mga iniinom natin. So ayan ma'am, sinerve ko na siya sa table namin. Nya unsay sunod nato nga process ani para maiwasan ko itong cholera na ito. Malinis na tubig na yung ginamit ko. Ayan, ihahain ko na siya. So ano pa yung mga reminders ninyo para sa amin? So, reminders pa rin na pagtapos na nagluto, pag ihaon na siya sa ato ang table, make sure na limpyo iya pa tong kamot. So, hand washing pa rin siya. And kapag hindi pa
tayo kakain agad-agad sa galing sa paghain ng pagkain na bagong luto, at lagyan natin ng cover yung pagkain para maiwasan natin yung mga lamok, langaw na dumadapo sa pagkain. Nako, and siguro ma'am, na-observe ko lang kay Usay, pag init pa kayong pagkaon, no? I-half raman ako ang cover, no? Kay basig mapanos dayon or whatever. Pero now you're telling me na dapat naka-cover siya. So, Pero, dapat... meron naman kasi tayong food cover na yung parang basket type. So, dapat ganun yung food cover niya. Kasi kung yung food cover na parang Tupperware, fully covered siya. So, may tendency din na pag kinover siya fully, tapos mainit pa, mas mabilis pa rin siya ma-spoil. Oh, okay. So, meron palang siyensya, no? Yes. Sa mga ganito. Ma'am, aside sa cholera, meron akong nabasa, no, sa internet, itong salmonellosis. Lisura i-pronounce ani oy, pero unsa ni siya? Ang salmonellosis naman, mao na siya ang mga makuha nato, no, sa pagmukaon ta og manok, itlog, dairy products, ug kanagay mga creamy na mga pagkaon pag dili siya ma-handle og ayos. So tapos og kana gani mga pagkaon na mudikit or nadikitan og mga fecal matter kon dumi ng mga hayop. Ma'am, kaluod po ana ma'am, yung pagkaon itapad sa dumi ng hayop. 'Di ba parang ano yung mga situations na nangyayari yan? Kasi 'di ba parang hoy, gitapad nimo sa fecal matter. Ano yung, can you explain to us unsa yung mga common scenarios na nagkakadikit-dikitan sila? So, para lang sa ating mga classmates na listeners and viewers, so, pag baka hindi nila alam, ano ba yung salmonellosis? So, in other words, salmonella po, so usually, diba sabi ng mga nakukuha natin yun siya sa chicken or egg or dairy products na malapit siya sa fecal matter or dumi ng mga hayop or kahit ng tao. So, maiiwasan natin to. First is, syempre, ano pa rin, yung hand washing, yung paglinis ng mga pagkain natin bago lutuin. Yan. Isa din is, i-make sure natin na malayo yung ating palikuran. No? Yung ating waste na kung saan dumadaan yung waste, sa kung saan yung source ng ating water. Okay, so isa yon kasi merong iba lalo na sa mga kabukiran, no, na parang malapit lang. So pag malapit lang yung waste natin, kung saan yung waste tsaka yung source ng water, malaki ang chance na may contamination talaga. Naintindihan ko na yung sinabi ninyo kanina na gumagapang natin ng mga friends. Yes. No, so kanidi ay itong mga scenario sa inyong giingon ka ganina nga naatay mga friends nga magsuroy-suroy. So dapat lutuon gid nato og maayong atong mga pagkaon, and dapat itapon natin yung mga dapat itapon, di ba? Pag may mga langaw-langaw na diyan, sigurado merong nilalangaw. Yes. No, so importante po pala yung proper disposal ng ating mga basura. Wag na nating antayin na dumating pa sila, no? So itong mga scenario na ito na kikita natin usually, no, sa ating mga kusina. Kanina sinabi po ninyo yung mga nagluluto na hubot, nakahubad, no, na ay samad, na ay kagid kung baga, ato na lang yun yung Bisayaon para klaro, no? Pero ma'am, uso ba karon ang sipon og ubo? No, so pwede bang magmask lang ako, or unsay inyong masuggest ani, or sa inyo pwedeng itudlo sa mua ani? Sa mga nag-prepare po ng pagkain na may ubo, may sipon, tapos walang choice kasi kaya talaga magluluto, pwede naman po kayo mag-mask. So, ang importante dyan is hindi nyo mabahingan or maubuhan yung pagkain na piniprepare ninyo. And syempre, hand washing pa rin. Okay, hand washing is the key good no? Yes. So, utang na loob ha, it is already 11:09. Alam kong marapit na po kayong mag-lunch kung inuubo at sinisipon. If you can, please do not cook. Pero kung kinahanglan yun ninyong magluto, takpan ninyo yung mga bibig ninyo pag kayo umuubo. Usahay man good, no? Nga nakamask ko, kay gisipon ko, giubo ko. Unya mo ubo ko, tanggalon akong mask kay basig na ay mabilin sa ko ang mask. Kana good siya ang purpose o reason, no? Nganong ta na ay mask. Can you imagine, no? Mahibaw-an nimo nga ang galuto sa imong pagkaon di ay naa nato yung mga extra seasonings and ingredients din ha, no? Nga murag alamiya ani oy, no? Pero luod na di ay kaayo, murag yak, no? Murag yak na gid kaayo. So basic sanitary practice naman talaga ito dapat, lalo na sa mga food handlers na kapag may sakit, may dinadamdam,
cover talaga mas kung pwede. Yung iba nga, diba, lalo na sa mga food establishments talaga, sa mga malls or sa mga restaurants natin, diba kung mapansin nyo ang food handlers natin naka-mask, tapos naka-gloves pa yung iba, diba, ganun sila. Tapos, syempre, halimbawa, nagsiserve tayo ng pagkain, no? So, wag naman natin, lalo na pagsabaw, wag naman natin yung to the point na yung mga fingers natin nadidip doon sa pagkain. Diba? Kasi, diba? Gani, alam mo, thinking about it, sa imagination ko pa lang, murag, aluura na, oy, na ano ko yung mga memories ko nga nakita itong mga tagkasog kuko nga naanas ako ang sabaw. Unyo, sahay ba, dili ka makaingon sa ila. Imagination pa lang ni nato. How much more kung tinuod na gyud? No, nga kaning, this is the real thing already. So, ating mga classmates, can you imagine, ito yung nangyayari sa inyo sa mga araw na ito. No, kana ganing murag, kinahanglan yun mo imuhang tiyan is made of steel na gyud. No, kaya para dili ta magkasakit tungod sa dili proper nga pag-handle og food. No, because contaminated na yung pagkain natin and tubig natin. So, anong gagawin natin sa mga ganitong situation? Can you tell them kung ano yung mga kailangan nilang gawin in situations like this para maiwasan po natin itong mga to? Yun po, no, yung paulit-ulit namin na sinasabi, visual inspection, tan-awon nato ang nag-prepare food o katulong nag-prepare food kung naaba sila yung mask or pati ito nag-serve. Nakikita nyo ba yun sa mga maski sa kalendaryo after rest meals ng cough guard murag ana yung parang plastic? Oo, kaya murag istoryahan sila no, ilang mga laway na aratira sa mga ginapang ana. So tan-awon nato, tapos hairnet para sa physical contaminants na dili mag-adto dito sa mga pagkaon. At the same time, kung naay hand washing facility ang mga ginaadtuan nato na mga kaunan is maghugas gyud ta og kamot. Kung wala jud katong hand hygiene or alcohol as substitute. Feeling ko rin pwede nating idagdag, ma'am, no, especially dito sa mga naga-handle og food or naga-serve og food. Dili kay tal magstorya, no, habang ga-serve og food. Kay no, because we are sharing our blessings manggod habang ga-istorya ta, mga lagpot ba na itong mga laway. No? So, careful din po tayo pag nagsiserve ng food, dili ta masigi og yaw-yaw. And kami ngayon, no, dito sa ating ENSOA, ay ini-inform na po namin kayo, sinasabihan na namin kayo kung ano yung mga dapat gawin ninyo. And now, it is your responsibility as fellow classmates na siguraduhing malinis at ligtas ang pagkain at tubig ninyo. Hindi lamang ninyo, pero ito po yung tamang chismis talaga na ikwento din po ninyo sa inyong mga kapitbahay, no? Nga, hala ni aten ba yung ENSOA? Unya ka ni di ay ang mga kinahanglan natong buhaton. Kasi sa totoo lang, ako din merong mga natutunan. No, so ano ba yung mga natin, ma'am, mga viral causes din ng contamination ng food and water. Ngayon, naintindihan ko na more or less yung mga kusina natin. Pero meron tayong mga tinatawag na mga viral causes ng food and water contamination. Ano po ba yung mga common na sakit na pwede nating makuha doon sa mga maruruming pagkain? Okay, so aware masiguro tayo lahat, no, yung HEPA or hepatitis A. Naku, sinabi ko pa naman yan kanina, no, na pag kasi mahilig ako sa street food. Diba? And joke namin ng mga magpipinsan na, ako, hepatitic beauty. So, ibig sabihin, alam nyo, come to think of it, aware ako, no, na pwedeng makuha yan, but I really don't care. No, murag hala, kinsa sa ako mga classmate karon ang murag ingon ana nga kabalugod nga atay possible nga sakit nga makuha and yet we're not doing anything. So ma'am, you're saying about hepatitis. Naalala ko talaga nung estudyante pa ako. Uso yung sa street foods, 'di ba? Tapos maraming nababalita that time na kumain sa ganitong street foods tapos nagka-food poisoning. So, yun na may HEPA. Kaya nauso yung pag nagsasawsaw tayo, so sa mga suka or sawsawan nila, dapat isang dip lang. Kasi in that way, maiiwasan natin yung magkahawaan. Kasi baka pala merong isang tao or isang customer na nag-dip doon na may HEPA siya. Na-dip na niya, nakain na niya. Tapos gidip niya ulit. So, contaminated na yung... Contaminated with what? With the HEPA virus. O, saan nakukuha tong HEPA virus na ito? So, yung HEPA virus naman kasi nakukuha pa rin natin yan sa maduduming or kontaminadong pagkain at tubig. So, yun. Usually sa food talaga. Yun din sa fecal matter
matters, no? So, Teka lang, ano daw? Fecal matters? yes, kasali pa rin dyan sa HEPA. So, madami tayo nakukuha ng mga sakit sa mga fecal matters. Okay, so are you saying na nagluto ako na let's say ng kwek-kwek, hindi ako naglinis ng kamay ko properly, galing ako sa CR, nag-handle ako nito. So I am basically parang transferring the HEPA virus doon sa mga niluluto ko. Pwede siya. Hala. Aside from HEPA, pwede pa yung kanina, yung E. coli, salmonella, cholera. So yun, madami kang pwede matatransfer na sakit. Paano yan? I mean, you are telling me now that there's a lot of people who do not understand itong proper personal hygiene and sanitation. Kasi sa totoo lang, mag-iisang oras na tayo dito and lagi ninyong sinasabi, food handling, sanitation, di ba? Na parang ang hirap, pero super dali, pero hindi natin ginagawa. So, I am thinking now na kunyari, excuse muna ako kasi pupunta ako sa CR. Tapos hindi ako naghugas ng mabuti. Gamit ang tubig at ang sabon. So pwede palang dumikit na sa fingernail ko. Yes. No, kasi lalo na tayo, hindi naman lahat super pudpud yung ating mga kuwan. Even if super short ang pagka-cut natin, pwede pa rin palang dumikit yun. Yes. 'Di ba? So, mga classmate, can you imagine? Ma'am, may I go out? CCR lang ako, jejebs lang ako. Tapos nagmamadali ako kasi alas 11, this is sa isna ng umaga. I need to feed my family. So, konting hugas lang, may dumakit na pala na fecal matter sa aking kuko. And then, humawak ako ng pagkain. So, do you understand the situation, mga classmates ko? No? Pakisabi naman sa akin kung kayo ba ay parang, teka lang, kailangan ko pa talagang maghugas ng kamay. Kayo po ba? I'm sure gets na talaga ninyo ito, no? Pero ako, ngayon ko lang talaga siya nagigets yung gravity ng matter. Pero po ba kayong gustong idagdag dito? Yan po, tama dyan kayo na Ma'am Magnolia, no? Kaya nag-advocate ang City Health Office sa proper hand washing. Kung huna-hunaon nato, no, it's only requirement natin 30 seconds to 1 minute. We all have 1 minute na, pero mo na dapat ato ang masulod sa atong mga utok. Aside from that, na-imagine nyo, parang yung imagination natin. Tapos ang mga gikan pa sa tubig na gripo nato, paano di ra pa nato na sila makitaan. So yung mga underground nato na mga water pipes, kung may mga leak doon, tapos usually sa gagagmay sa mga space ng bahay, katupad lang si septic tank and all. Unya ang katang mga tubig dili nato na siya agad nakikita. Hiwa kasi minsan hindi apektado ang amoy sa tubig, hindi apektado yung lasa. So akala natin is really okay. So ana siya, no? So maupot na siya ang sa mga cause na yung mga sakit na atong gi-mention kanina pa. And na-imagine ko lang kanong mga Poso Negro gani, no? Nga naa sa ato ang mga balay, labaw na sa mga farms, gikanta og kuan, gikanta nag-uma, no? Nya di sa tamang hugas og kamot, pero uhaw kaayo ko. So kung kamot, mo igib dayon ng tubig dito sa mga Poso Negro, so dili din nato dapat kumpiyansahan, no? Even kaning ato ang mga gripo og syempre dili ta sure kung na-maintain ang ato ang mga kuan, mga pipes dyan. So ma'am, parang a lot to take in, no? Dito sa atin pong mga pinag-uusapan ngayon. Siguro bigyan muna natin ng konting break itong ating mga classmates kasi parang maghuhugas muna kami ng kamay, no? Kay hapit na ang lunch karon. So meron po munang paalala sa atin si Mang Noy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Commandment number 6. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Laganap sa ating kapaligiran ang mga mikrobyo, sanhi ng iba't ibang sakit, lalo na ang diarrhea. Kundi sigurado sa kalinisan ng tubig, pakuluan ito ng mabuti. Takpan ang mga inihain upang di madapuan ng langaw at ibang insekto. At tiyaking malinis ang kamay ng sino mang hahawak sa pagkain ng ating pamilya. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik po ang ating ENSOA ngayon, mga classmates. Sino po sa inyo ang naghugas ng kamay? Sabi ni Richie Lubon, proper hand washing talaga po is the key to a healthy lifestyle. Hindi lamang hand washing but dapat daw proper hand washing. Di ba, Ma'am Anna Damp? Hello po sa inyo ni Ma'am Bernalina Cardona. So ngayon, Ma'am, nagbabalik na po tayo sa ating Commandment number 6. Pinag-uusapan po natin ang mga sakit na yaki na nakukuha natin because hindi po ligtas
yung ating mga pagkain at inumin because wala po tayong proper handling nito. Ano naman po yung mga sakit, ma'am, na pwede nating makuha doon sa mga chemicals? Kasi na-mention nyo kanina, di ba, na yung mga pipes at iba pa. So, chemicals, ano po yung mga kailangan nating bantayan? So, sa chemicals naman po, usually, ito yung mga nasa fish natin, no? Fish, shellfish, no? So, ito naman sila, meron naman talagang binabalita yung sa atin, di ba, na pag contaminated yung tubig, so iwasan natin bumili ng isda sa ganitong bawal ang mga lugar. tahong. Oo, mga ganun, di ba? So, isa yun na mabuti talaga. I mean, that's a good thing na may binabalita na ganun. At least, alam natin saan mag-iwas or ano ang iiwasan. Pero ayokong maniwala sa mga ganyan kasi favorite ko yung mga tahong sa barangay 1, 2, 3. Ano po ba yung mga sakit na pwede kong makuha if ipagpipilitan ko yung gusto ko? If gusto mong ipilit, so pwede ka kasi magkaroon ng mercury poisoning. So, yung mercury poisoning kasi nakakasakit ito or nakaka-apekto ito sa ating nervous system. 'Di ba? So, usual, ano bang food poisoning natin na symptoms, ma'am? Ano mga senyales natin dito? Ayan, sa mga food poisoning, nasusuka, nahilo, gata, nagtatae, at saka nilalagnat. Mauna siya ang makuha nato sa food poisoning. Okay, so kani magsugod ni siya dayon siguro pag human akong kaon, no, sa mga contaminated na mga food. Pero pila ni kaadlaw, dali lang ba ni siyang mahuman? Unsay Depende sa lawas sa tao. No, so naiuban na 24 hours human na, naiuban na masking 1 week na paghihapon. So magdepende gid siya. So, syempre depende pod sa kung unsa ka grabe ang bacteria or ang chemical poisoning na naa sa lawas or ilang nakaon. Grabe pala, no? So sigurado pala akong papayat kung aabot ng 1 buwan ang aking diarrhea. Kaya dapat siguraduhin natin mga classmates na hinuhugasan natin sa tamang tubig at malinis na tubig at niluluto po natin ng mabuti yung ating mga pagkain, especially yung mga gulay, no? Kaya usahay baya di na nato lutuon og tarong ug uban pa. So kumainment number 6 nagsasabing tiyaking malinis at ligtas ang ating mga pagkain at tubig. So ano ba naman yung ibang mga tips, ma'am, na pwede ninyong ma-share sa amin para naman maiwasan natin itong mga water and food-borne diseases? Sige, ma'am. So magpalit lang ta or kumain lang tayo doon sa mga tindahan or tao na naanatay tiwala na katong among ginaingon na ganina na visual inspection ug tan-awon pud nato pag naka-package na siya, no, tan-awon nato expiration date, usually naa na siya sa likod or minsan nasa harap nila nilalagay. Then ihiwalay nato ang kuan gud gani ana sa food safety, ihiwalay nato ang mga perishable items gaya ng karne, isda, manok, gulay, prutas, lahi ang atong tadtaran sa ato ang meat, protein na lahi ang tadtaran sa mga gulay kung ana jud ato maging practice, no, at iba pa mga staple foods. Nya to add, no, so syempre kailangan kung sa food sa tubig pod, so we have to make sure na limpyo ang ato ang tubig na ginainom ug ang ginagamit para sa pag-prepare sa pagkaon. So unsaon man nato ni, so dapat sure gyud ta na limpyo. Kung example na ata sa mga mineral water kanang nasa mga dispenser nato na tubig, no, make sure ang source nato ana is limpyo pod. So katong mga naga-deliver ana dapat limpyo pod ang ilahang lugar, ang ilahang ang ilahang gibutangan ana, no. So dapat kabalutan na naay chlorination, filtration na ginagawa nila para sa malinis na tubig. So kung duda ako sa kalidad ng aking water, anong aking kailangan gawin? Change dayon, palitan ang provider. Sorry ma'am, naapod may kuan na sa food safety, if in doubt discard. Kung nakay duda, ano na lang siya. So unsa kung buhaton, let's say wala ako ika-discard kay uhaw naman gid kay ko nya duda ko sa ako ang water provider, what can I do for the water that I have? Pwede naman pakuluan yung tubig. So hanggang sa kumulo yung tubig na wag naman yung hanggang yung yung mag-evaporate. Yung hanggang sa kumulo lang siya. So at least at that time namatay na yung mga bacteria. Kaya pala importante talaga, no, na pinoprotektahan natin itong mga water source natin. Mao di ay ang gobyerno nato dili sila mosugot nga
nga na ay mga itukod dool sa atong mga watersheds, no? Kasi naapektuhan pala tayo. So dapat din yung water source natin pala based doon sa mga nalaman ko sa mga teachers natin, no, nga dili nato ipaduol ang ato ang mga hayop dito sa atong source of water. So kung baga kumuha tayo ng water, dalahin natin sa mga hayop natin, dili gani nang sila ang atong dalahon dool sa atong source of water kasi tayo pala yung medyo mahihirapan. And itong mga mga stagnant water, di ba? Nasiguraduhon po din nato, no? Dili lang dengue ang dala nila, pero yung mga marurumi na mga bagay-bagay. Yes. Ano po yung mga pwede ninyong idagdag, especially po doon sa mga classmates po natin ngayon, ma'am, na nasa medyo layo-layo ang ilahang mga lugar, no? Ang ilahang mga CR kay murag 10 meters ang kalayo gikan sa ilahang ginakuhaan og tubig. So dapat ganun pala. Yes, dapat malayo. Tapos, kung pwede, mas mataas yung lugar na pinagkukunan ng tubig natin kaysa sa ating mga palikuran. Ay, nagigets ko na yan ngayon. No, kay syempre kung mas mubo ang water source, ang tanang hugaw mo adto kay water source. No, okay. So kung duda pa rin ako sa quality ng water, ng pagkain, anong kailangan kong gawin? Pag quality ng pagkain, ganun pa rin, no? Pag ginawa mo na ang lahat, itapon nyo na lang. If in doubt, discard, no? Sa mga add ko lang pala, yung kasi baka meron pang yung gumagamit ng balon, kumukuha ng tubig sa balon. So kapag hindi kayo kumukuha ng tubig doon, kung pwede, i-cover natin yon. Yung, ano bang tawag doon? Oo, katong si balon mismo. Kaya nga naman, ma'am. Yung bibig ng balon, kailangan takpan para hindi mahulugan ng kung ano-anong dumi. Ganun, baka mag-ihi yung hayop doon. Diba? Pwede. Yung mga ganon. Okay, tama. So sinabi nyo kanina, ma'am, no, na yung pagkain, if in doubt, discard. Yes. Ibigay ko na lang sa aso ko, sayang din naman. Hindi din, kasi baka yung aso nyo naman ang diarrhea. So, Alam mo bang mas meron yung sa aso, diba? Opo, and mahal sila, ma'am, ha? Yes. Kasi nagka-diarrhea ang isa dyan, 20-something thousand. So, paano naman yung mga personal hygiene? Yan. Paano po yun? Yan. So, mo jud na ni kita mahimo na jud nato ni siya, no. Again, proper hand washing, na atay sabon, na ay running water, tapos every time mo gamit tag CR nato, public CR, maghugas sa og kamot, mahinawakan natin yung mga aso natin, and maligo ta every day, no. Magsuot og malinis na damit, kana very basic jud siya, no. Magsuot ta og tsinelas kay basig sapatos gikan sa gawas nagtiniil ta, daghan kay tag matamakan, mag toothbrush, mga anak, basic lang kay Mama Magnolia, Grabe ka no? basic, ma'am, no? Pero sa tinuod lang, sa super basic, yun pala yung parang foundation talaga, no? Modeng mabunalan ta sa una, nga anong gidala-tala mo na may mga sapatos, di na sulod sa balay. No? Yun pala yun. Kasi naakay mga naagian sa una, gaganina, isulod ni mo sa balay, no? Magtiniil ba yata usahay, no? So, sinabi niyo po yung magsipilyo at least twice a day. Paano naman yung mga kuko natin, ma'am, dyan, na naka-manicure? So, sa mga food handlers, lalo na sa mga food handlers, no, importante talaga na walang manicure or walang nail polish, kahit pa yung clear na nail polish. Because? Dapat wala. Kasi, pwede yan siya maging physical contaminant or chemical contaminant. Yun na sana yung sasabihin ko, di ba? Kasi minsan nag-chip off siya, di ba? Wala takapansin, nahulog na din niya. Mura laging na-crispy din sa akong gikaon. Nail polish na ito. Chemical contaminant na pala yun. Chemical or physical. Kasi, syempre, ngayon may uso-uso na yung mga, yung nail na dikit-dikit lang. Oo, no? Mga tanggal siya, so naana siya dito. So, pag ako ay may sipon at may ubo, anong aking kailangan gawin? Cover. So, wag po natin ubuhan yung pagkain na piniprepare natin. Nako, grabe ha. Parang dyan na nagtatapos yung ating lesson for the day. Ang Kumainment number 6. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. So, eto na mga classmates. Ready na ba kayo? No? Alam nyo naman ang ating ang ating kailangan gawin. Sabi pa ni Ruru, go, go, go! Giselle
Lara Cruz. Larsky, miss you, girl. Naku, may mga pag ganon. O, sige, ha? Kasi Ruru, na kung maka-go-go-go ka dyan, sumali ka na sa mga classmates natin. Mga classmates, ready na ba kayo sa ating maikling quiz para sa araw na ito? So, eto ha, aantayin po namin ang inyong kasagutan dito po sa ating chat box sa Facebook. Sinong gustong magtanong? Si teacher or ako na student? Ako na, nakatingin silang dalawa sa akin. Anong pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga batang wala pang 5 years of age na dulot ng maruming pagkain at inumin? Naku, kung pwede lang ako sumagot, no? Kasi gusto ko yung premyo nito. So, sige, sinong mauna dyan? Sagot na po. Mga classmates, ano daw yung number 1 reason sa pagkamatay ng mga batang below 5 years old? Diarrhea, si Ma'am Novelet Tariao. Number 2, si Ma'am Mary Crisanta Monica. Congratulations po sa inyo. Si Ate Dang naman Kalim, sumagot din ng tama. Si Ma'am Joanne T. and si Ling Polo Lucero. Eto, mamaya po ililista namin yung mga naunang sumagot, ha? Para yun na po ang ating winner sa araw na ito. Question number 2, ready na ba kayo? Ano ang 3 uri ng contaminant sa pagkain at tubig natin? Ako, ito medyo challenging to, ha? Inulit-ulit ni Miss Lara kanina and Ma'am Alma yung ating 3 contaminant sa pagkain at tubig. Sagot na po, mga classmates. Ano yung 3 na contaminants na nakukuha natin sa pagkain at tubig pag hindi natin ito inayos ng tama? Dito magkakaalaman, no, kung sino ang sumagot or sino ang nakinig. Physical, chemical, and biological, sabi ni Ma'am Novelet. Tumatango-tango si Ma'am Alma. So, winner po ba to? Yes, po. Physical, chemical, biological. So, numunod naman si Dang Kalim. Naku, Ma'am Mary Santa Monica, isa lang po yung sinagot ninyo. So, yan ang question number 2, ha? So, again, ililista po namin kung sino ang mga winners mamaya. Eto, number 3. Ano ang sakit na maaring makuha sa pagkain na may nakakalason na chemical? Ito yung ano kanina, parang nakakatakot ito, no? Kasi saan ba yun? Narinig ko yun kay Ma'am kanina. It starts with the letter C ang answer. Ito po yung mga kinakabahan tayo, no? It's yung tinatawag nilang the big C ito, no? So, ano yun? Ano ang sagot sa atin? Anong sakit ang maaring makuha sa pagkain na may nakakalason na chemical? Yung mga mercury, itong mga pinag-usapan natin. No? Bibigyan ko kayo, ay naku, Ma'am Dangkali, kuha agad. Cancer daw. Okay, check. Tama po. Eto, tama or mali? Ligtas ang pagkain ninyo sa mikrobyo kapag ito ay nilagay ninyo sa freezer. Tama or mali? Ulitin ko, ha. Ligtas ang pagkain ninyo sa mikrobyo kapag ito ay nilagay ninyo sa freezer. Tama or mali? Okay, so anong sagot niyo dyan? Nako, ang tamang sagot kanina is cancer. Si Ma'am Villalin pa lang ang nakakakuha ng tamang sagot. Nasa mali, sabi naman ni Ma'am Dang Kalim. Sige, iba pa. Ano pa yung hindi ko muna sasabihin ko ano ang tama? Sabi ni Ma'am Ne Pepito, tama. Sabi naman ni Ate Novelet, mali. So mga teacher, ano po ang tamang sagot sa ligtas ang pagkain ninyo sa mikrobyo kapag ito ay nilagay ninyo sa freezer? Tama or mali? Ang answer is mali. Okay, mali. So, ang nanalo po dyan ay yung nagsabi ng mali. Hello and good morning po sa inyo. Naku, nakaka-excite pala ito, no? Last question. Multiple choice. A, B, C, D ang sagot natin dito, ha? Para maiwasan ang pagkakontamina ng pagkain, dapat ay A, maghugas ng kamay habang naghahanda, nagluluto at naghahain ng pagkain. B, hugasan ng mabuti ang pagkain bago ito lutuin. C, gumamit lamang ng malinis at ligtas na tubig. And D, all of the above. Okay, so sagot na po. A, ang sagot ni Ma'am Nepe Pito. Tignan natin yung iba, kung ano pa yung mga sagot nila. A din daw, sabi ni Ma'am Mary Chris. Ma'am Joanne ay A. Ma'am Gemma Esparar, good morning. Mali po ang sagot na good morning.
Si Ma'am Marian D. Ayan. Dangkalim D. Novelet D. And Ling Polo D. Kay Ma'am Naneth D. Okay, ang tamang sagot mga ma'am ay... All of the above. Letter D, all of the above. And dyan po nagtatapos ang ating programa ngayon. The top 2 or 3 scorers mamaya ay may chat group naman tayo, ma'am, no? Yes. So i-announce po natin yung mga winners natin dyan. Ma'am, magpaalam na po kayo ng mabilisan. So, thank you kaayo in behalf of our Acting City Health Officer, Dr. Tomas Ababon, and our Nutrition Head, Division Head, Ma'am Elizabeth Banson. Salamat kayo sa pagpamina og DXFE sa nakadugang ni siya og kaalaman sa atong mga barangay nutrition scholars. And thank you also to our Barangay Nutrition Scholars na ating mga listeners and classmates for this NSOA na activity. Okay, so ako po si Magnolia. Mga classmates, babay na po. Bukas, ako pa rin po yung inyong makakasama. So pag-uusapan po natin tomorrow ang kumainment number 7. Tiyaking malinis, hindi, 6 ngayon. Tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain ng tubig. Bukas naman po ang kumainment 7, gumamit ng iodized salt. Iodized salt! Bukas, magkakaalaman yan. Bye mga classmates! God bless you! Ka